Kaugnay po ng disgrasya sa Taguig kung saan dalawang patay, makakausap po natin si Colonel Alexander Santos, ang hepe ng Taguig City Police. Magandang tanghali po, Colonel Santos. Maganda po umaga po sa inyo, ma'am. Sir? Una po sa lahat, base po sa inyong inisyal na investigasyon, ano po ba talaga nangyari dito sa insidenteng ito? Well, kanina pong mga alas 5:45 ng umaga, ito pong truck na nakadisgrasya, allegedly na imbestigahan na nawalan daw siya ng preno. Pero ayon po sa aming investigasyon, overloaded po itong truck at meron po siyang, sa NLEX pa lang po, nakikita na raw siya ng NLEX management for being overloaded. So, pababang party po ito dun sa C6 Road, dire-diretso siya at inararo po niya yung mga nandun, yung mga biktima. Pero yung mga brakes naman po nito, wala namang problema. Wala pong problema dun sa mismong sasakyan. Talagang overloaded lang siya, tapos pababa pa, pabulusok yung kalsada. Kaya nangyari po itong insidenteng to? Hindi pa po natin ngayon, kasi inimbestigahan po natin. Sa initial investigation kasi natin, bago po itong truck 2016. Oo, so, bago lang. Oo, bago lang po. Kaya lang, punong-puno po siya ng buhangin na galing daw po sa Pampanga. Alright. May pagkakakilanlan na po ba tayo dun sa mga nadisgrasya? Meron po. Ang pangalan po ay si Danilo Pedrosa, yung isa, at yung isa ay si Jerome Ian Hernandez, isa po itong fire officer na nagbibisik. Sir, may mga katanungan din po si June. Nagmumotor po. Opo. Sir, itong driver ng truck, nasaan po? Nasa inyo? Kasalukuyan po siyang nakadetain dito sa amin sa traffic section namin. Ano pong nakuha sa kanya sa sinailalim ng pag-iimbestiga? Nakuhanan po siya kasi ng traffic ticket na galing po sa NLEX allegedly for being overloaded. Oo. So, nakumpiska po yung lisensya niya, yung pong ticket niya ng NLEX ang pinasent niya sa amin, yung lisensya niya. Kung ganun po natikita na siya sa NLEX, ano po ba dapat protocol nun? Ituloy pa po ba yung biyahe nun dapat? Overloaded na siya dun pa po sa NLEX pa lamang? O yun nga po supposed to be dapat pinahinto na siya ron. Hindi na siya sana dumiretso rito sa Maynila. Oo nga. Kasi alam niyo pong ganun kahit na po bago yung sasakyan o sabihin na nating malakas ang preno, sa ganyan pong pagkakataon sa napakabigat na sasakyan, napakabigat na karga, dadalin po niyan yung momentum Opo, kung makikita niyo po yung lugar, pababa po yun Paglagpas niyo po dun sa may Jollibee dito sa Bikutan, pababa po yun na papulusok. Siguro hindi po nakaya ng preno niya. Iniimbestigahan pa naman po namin kung yung technical aspect dun po sa preno niya. Colonel, siya po ba ay nag-iisang nagmamaneho o meron po siyang pahinante? Meron po siyang dalawang pahinanting kasama na kasama na rin po namin, nandito na rin po sa traffic section namin nakadetain. So, at imbestigahan din po. Ano pong mangyari sa mga susunod na oras? Ngayon po, nasa aspect po tayo ng investigasyon. Ina-identify pa po namin yung mga injured, yung family nila, ipapaalam natin. Initially kasi may 6 kaming injured dito. Pero may mga slight injured kasi ron na kasi madaling araw merong mga nagsusumba ron sa area. Okay. At may mga naglalakad. So, ang inuna namin yung mga nasa ospital. So, maghahanap po kami ng ibang ma-identify at inaalam po natin talaga kung ano yung nangyari. Wala naman Actually, may CCTV daw po dun sa area. Kukunin po namin ngayon. Doon pwedeng ma-establish kung siguro kung mabilis talaga yung takbo niya o ano nangyari man doon sa insidente. Opo. Doon po natin makukuha talaga. At uulitin ko po, yun pong area na yun ay kanyo pabulusok, no? Pabulusok po yung pababa. Hindi naman po masyadong matarik, pero medyo pababa po yun Pero sa ganun pong sitwasyon, kung ganito kabigat ang tumatakbo, grabe po ang momentum na dadali nito. Tama nga po. Tama nga po yun. And kaya nga po, yung iba yung ingat dapat, lalo na yung mga malalaking sasakyan na ganyan At yun nga po, ibisigan namin bakit siya dumiretso na nabigyan na siya ng ticket ng NLEX for being overloaded. At alamin natin kung saan, sabi niya galing daw po siya sa Pampanga. Nakikipag-ugnayan na po ba kayo sa... Colonel, nakikipag-ugnayan na po ba kayo sa pamunuan ng NLEX? Paano nangyaring ganito at nakalabas pa at nakatuloy pa rin sa biyahe? Kasama po yan sa ating mga action taken pong gagawin. Colonel, maraming salamat po sa inyong panahon, sir.
Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo. Yan po si Colonel Alexander Santos, ang hepe ng Taguig City Police.